Makakaupo na po tayo mga kapatid at ngayon pong hapon na ito ay nasa chapter 8 na tayo ng ating pong confession at ang title po nito ay Of Christ the Mediator. So yung pong mga sumulat ng ating confession, so sinadya po nila ng chapter 8 ay patungkol sa ating Panginoong Jesucristo or the doctrine of Christ or Christology. So part 1 po tayo sa ating pong pag-aaral and gusto ko i-set yung expectation na medyo magtatagal tayo sa chapter 8 dahil ang chapter 8 ay mayroong 10 paragraph. Okay? At bawat paragraph ay punong-puno ng mga malalalim na katuruan patungkol sa persona at gawa ng ating Panginoong Jesucristo. So hindi natin mamadaliin, no? Kasi mahalaga na itong paksa na ito ay maging malinaw sa atin sapagkat ito ay fundamental sa ating pong understanding ng ebanghelyo ng kaligtasan. Okay, hindi na po natin re-reviewin lahat yung ating pong mga pinag-aralan nung nakaraan. So, yun na lamang pong huli, yung pong panglima na ating pinag-aralan, the Covenant of Grace. Okay, so ito po yung panglima at huli na installment ng ating pag-aaral sa chapter 7. Okay, at under this, of course, pinag-aralan natin ang foundation ng Covenant of Grace. Of course, ang foundation ng Covenant of Grace ay ang Covenant of Redemption. Okay, yung Covenant of Redemption, yan ang nangyaring transaction between the three persons of the Trinity bago pa niya nilikha ang lahat. At sila ay nagkaroon ng kasunduan na ipadadala ng Ama ang anak upang siya ang maging tagapagligtas. Okay? At nung ito po ay nagsimula ng may sakatuparan sa kasaysayan at sa panahon ng tao, of course, that is during the time of Adam and Eve inside the garden, particularly the time nang sila mahulog sa kasalanan, nagpasimula na po ang Covenant of Grace. Okay? So yun po yung pasimula sa Genesis 3:15. Ay ipinahayag na ng Diyos na mayroon siyang plano ng pagliligtas at yun ay isinasakatuparan niya na. Hindi po nagsimula doon sa Genesis 3:15 ang plano. Ang plano po ay nandun pa sa Covenant of Redemption. Okay, nagsimula lang siyang isakatuparan from Genesis 3:15 onwards. Okay, at ang development niya, of course, na ito'y pinapakita na natutupad unti-unti. Ang bawat tipanan na tinalakay natin ay actually development stage po yan ng Covenant of Grace. Okay, hindi pa po yan ang Covenant of Grace na tipanan sapagkat ito'y promise pa lamang. Kaya from yung mga covenant na yon, yung mga covenant with Abraham, covenant with Noah, covenant with Moses, covenant with David. Lahat po yan ay mga promises pa lamang. So, unti-unting natutupad. Hanggang sa yung promise ay maging fulfillment, di ba? Yun yung pang-apat, fulfillment sa New Testament. Nung namatay ang Panginoong Jesucristo doon sa krus, naganap niya ang kanyang pagtubos sa lahat ng mga makasalanan. At yung recipient, of course, yung lahat ng mga hinirang ng Diyos na tinawag sa pamamagitan ng mensahe ng Ebanghelyo. So that's the Covenant of Grace. So basically, the new covenant is the fulfillment of the Covenant of Grace. Okay, so the new covenant is the Covenant of Grace fulfilled. Alright, so nasa chapter 8 na po tayo, paragraph 1. Actually, dito sa paragraph 1, medyo magpapabalik-balik tayo hanggat sa makover na po natin lahat ng tinatalakay po dito ng ating confession. So, i-scratch lang natin yung surface sa ating pag-aaral ngayong hapon. Basahin po muna natin yung paragraph 1 ng chapter 8. It pleased God in His eternal purpose to choose and ordain the Lord Jesus, His only begotten Son, according to the covenant made between them both, to be the mediator between God and man, the prophet, priest, and king, head and savior of the church, the heir of all things and judge of the world, unto whom He did from all eternity give a people to be His seed,
and to be by Him in time redeemed, called, justified, sanctified, and glorified. Ang pansinin niyo, no? Masyadong compact, no? Yung presentation, pero ang daming detalye, no? Na ipinresent dito sa atin sa paragraph 1. So, ang gagawin natin, hindi naman tayo masyadong magdedwell sa bawat mahalagang chunks dito. Pero mahalaga na maipaliwanag ko po sa inyo, no, sa pinakasimpleng pamamaraan kung ano yung ibig sa ating iparating ng ang mga sumulat nito pong confession na ito regarding the person and work of the Lord Jesus Christ. Of course, simulan natin sa Roman numeral number 1. Okay? Of course, pag pinag-usapan natin ang mediatorial work ng ating Panginoong Jesucristo, it has a direct connection to the sovereign plan of God regarding the salvation of sinners. No? Kaya ang Panginoong Jesucristo ang tagapamagitan o pinadalang tagapamagitan sapagat may pangangailangan ng pagliligtas ng mga makasalanan. That's why we will start with God's sovereign plan of salvation. Note, the confession clearly teaches that the salvation of sinners is rooted in God's sovereign power and eternal will. Sabi nga doon sa unang mga sentence ng paragraph 1, it pleased God in His eternal purpose to choose and ordain the Lord Jesus, His only begotten Son, according to the covenant made between them both, to be the mediator between God and man. So kung papansinin niyo po, ang binigay sa atin na dahilan kung bakit ipinadala ang anak ng Diyos para maging tagapamagitan ay dahil mayroong pangailangan ng pagliligtas ng mga makasalanan. At ito lamang ang natatanging pamamaraan para ang mga makasalanan na yon ay matubos at maibalik sa presensya ng Diyos. So, hindi po natin masyadong bibigyan ng sobrang pagsusuri at detalye ito pong bahagi na ito. Pero dalawang bagay lang ang gusto kong i-highlight. Una, God the Father has chosen, called, and ordained God the Son to the office of the mediator. Baga hindi po nagpresenta ang anak para siya ang maging tagapamagitan. Ang Ama ang nagtalaga sa Kanya para siya ang maging tagapamagitan ng Diyos sa mga makasalanan. So it was God the Father who initiated this work for the Son. Okay? Hindi po yung anak ang nag-present ng sarili niya, I want to be the mediator. Ipinapakita sa atin dito, ang Ama ang nagpasya at nagtalaga sa anak upang siya ang maging tagapamagitan. So ulitin natin, bagamat may nakikita tayo na ganitong mechanism between the Trinity, the persons of the Trinity, it doesn't mean na yung Father yung pinaka mataas kumpara sa anak at sa spirito. Kasi yung iba ganun ang pagkaintindi nila. Kung ang Ama pala ang nagpapasya at siya ang nagtalaga sa anak para maging tagapamagitan, ibig sabihin ng anak ay hindi kapantay ng Ama. Hindi. Hindi yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin lamang dito, ang bawat isang persona sa nag-iisang Diyos ay mayroong kanya-kanyang role na ginagampanan dito po sa tinatawag na covenant of redemption. At ang bawat isa sa kanila ay voluntaryo. Sa kanila pong pagpapasakop sa isa't isa para maisakatuparan ang plano na ito. So walang conflict of interest sa kanila, sapagkat ang kanilang kalooban ay synchronized, at walang paglaban, ang sino mang persona sa Trinity regarding this work, sapagkat sila ang nagpasya niyan . So definitely, meron dapat gaganap sa mga bahagi na ito para matupad ang kanilang plano. And at this particular point, kailangang ang Ama ang magsugo, pumili at magtalaga sa anak para siya ang magkatawang tao upang mamagitan sa Diyos at sa mga makasalanan. At yan ipinapatunayan ng ilang mga talata. Isaiah 42 verse 1, for instance, says, "Behold, my servant, whom I uphold, my chosen,
in whom my soul delights. I have put my spirit upon him. He will bring forth justice to the nations. Of course, the one speaking ay ang Father, and he is referring to his servant, the Son, ang chosen one, who will bring justice to the nations. So hindi natin maiintindihan kung bakit ang Ama ang nasa posisyon ng pagpaplano at pagtatalaga, bakit ang anak nasa posisyon ng ipadadala at magsasakripisyo. Hindi na natin alam yung nangyayari sa mga lihim na bagay na ito, sa pagitan ng mga persona ng nag-iisang Diyos. Ang mahalaga, kung ano yung ni-reveal sa atin sa Scripture, kung ano yung sinulat. Yun lang naman ang dahilan kaya natin naiintindihan kasi may sinulat. Tulad nito, diba, ang Ama ang pumili at nagpadala sa kanyang anak na tinuturing ditong servant to bring justice to the nations. Of course, that refers to his mission of saving sinners. And then sa New Testament, sa Ephesians 1, verses 3 to 6, ganito mababasa natin, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ganun pala, makikita mo, the God and Father of our Lord Jesus Christ. So we have God as the Father and then God the Son, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places, even as He chose us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and blameless before Him. In love, He predestined us for adoption to Himself as sons through Jesus Christ, according to the purpose of His will, to the praise of His glorious grace, with which He has blessed us in the Beloved. Kung papansinin niyo yung sinasabi ni Apostle Paul dito, kaya tayo nagkaroon ng pribilehiyong mahirang, sapagkat tayo magkakaroon ng kaugnayan sa Kanya na unang hinirang. Diba? So, ang anak ang unang hinirang ng Ama. Hindi para maligtas, kundi siya hinirang ng Ama para maging tagapamagitan, para maging Mesyas, para maging tagapagligtas. At tayo ng mga pinili ng Diyos ay nagkaroon ng experience na mapili at ma-elect. Di ba yun yung technical term natin sa theology? Because of our union with Christ. Kaya ang point natin dito, Christ is the prime elect of God, and all the believers have been elected in Him. And when they come to faith, they become united with Him and enjoy His blessings. Kumbaga, ang very foundation ng election ng mga makasalanan is the very election of God the Son. So ang Ama, ang unang hinirang ay ang anak upang maging tagapagligtas. At tayo mga nagkaroon ng kaugnayan sa Panginoong Jesucristo, di ba? Naligtas sa pamamagitan ng paghirang ng Diyos sa atin, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. So may kaugnayan, Kaya hindi yun basta na lamang hinirang ang anak, Yung paghirang ng Ama sa anak, ang batayan ng paghirang sa atin, Para magkaroon tayo ng kaugnayan muli sa Diyos. Kaya napakahalaga po ng mga punto na yun, na dapat maintindihan natin ang kanilang connection sa gospel. And then pangalawang bagay, the salvation of sinners is not an afterthought in God. Mahalaga pong punto ito. Kasi kung mapapansin ninyo, the Trinity did not plan it after the fall, but before creation. Hindi po, nung nahulog si Adan at si Eva sa kasalanan, saka lang nagplano ang Diyos na, ay kailangan gumawa tayo ng pamamaraan para sila ay mailigtas. Kapagkat hindi umubre yung covenant of works, di ba? Yung pinag-usapan natin nung nakaraan, sapagkat nabigo si Adan sa kanyang tungkuling sumunod sa pinag-uutos ng Diyos, ibig bang sabihin, nung panahon na yon na nabigo si Adan ay nag-isip ang Diyos ng panibagong pamamaraan para maligtas sa mga makasalanan? Hindi. Okay? Sapagkat ang plano ng pagliligtas sa mga makasalanan ay naganap bago pa likhain ang lahat ng bagay. Kaya nga, di ba sinabi natin may covenant of redemption. At yung covenant of redemption na yon ay ginawa bago mag-create ang Diyos. Ba? So hindi po naisip ng Diyos na gumawa ng paraan ng pagliligtas nung nahulog na si Adan at si Eva. Hindi, bago pa nga likhain ang lahat
meron ng plano ang Diyos. Kasi nakatakda na ang lahat eh. 'Di ba? Mula sa simula hanggang sa katapusan, sa kaisipan ng Diyos. 'Di ba? Pinag-aralan natin 'yan sa decree of God, no? So sa lahat 'yan, no? Lahat ng nagaganap sa kasaysayan ay bahagi ng pagtatalaga ng Diyos. So tandaan natin 'yan. Kaya ang plano ng pagliligtas sa atin ay hindi parang ano lang 'yon, yung anong tawag dito, parang surplus idea. No, na parang tira-tira na lang na, alam mo yun, hindi, parang hindi masyadong sineryoso ng Diyos. Hindi ganun eh. Napakahalaga ng plano ng pagliligtas ng Diyos na ito'y kanilang pinag-usapan at pinagkasunduan na bago pa sila mag-create. Diba? So, alam naman natin, sa isip ng Diyos, alam niya na eh, yung lahat ng mangyayari sapagkat itinakda niya na ang lahat ng ito. So, very special, no? Ang plano ng pagliligtas sa mga makasalanan para sa kaisipan, no, at kalooban ng Diyos. So ilang mga talata, Psalm 2 verse 7 and 8. I will tell of the decree. The Lord said to me, you are my son, today I have begotten you. Ask of me and I will make the nations your heritage and the ends of the earth your possession. Diba? So I will tell you of the decree. So ibig sabihin, sinasabi dito sa mga talata, sasabihin ko sa iyo kung ano yung tinakda ng Diyos bago pa man likhain ang lahat ng bagay. Kaya itong talata na ito, pag hindi mo naintindihan, no, ano ibig sabihin ito? Kailan nangyari ito? So dito, dahil napag-aralan na natin yung covenant of redemption, ibig sabihin ng Psalm 2, 7 to 8 refers to that covenant of redemption. Bago pa man maglikha ang Diyos ang lahat, sabi niya, you are my son and I will beget you and you will become my representative and you will become the recipient of the heritage of the possessions from the earth, which is the church. Makikita mo, di ba? So, planado talaga ng Diyos ang pagliligtas sa atin. Hindi po ito parang, ano lang, no? Para lang maayos, no? Nag-isip ng solusyon. Parang yung temporary fix ba? Ano, na inisip na lang kasi kailangan na. Hindi. Nung pinlano siya ng Diyos, wala pang kasaysayan ng mga tao. Wala pang tao. Very special ito. Another passage, John 17, 4-6. Sabi diyan, I glorified you on earth, having accomplished the work that you gave me to do. And now, Father, glorify me in your own presence with the glory that I had with you before the world existed. I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world. Yours they were, and you gave them to me, and they have kept your word. So, makita mo, no? Bago pa mag-create ang Diyos, meron na talaga siyang plano, no? At kasama sa plano ng pagliligtas na yun, of course, meron na rin siyang hinirang para tumanggap ng kaligtasan. At yun yung ipinangako na ibibigay ng Ama sa kanyang anak. Okay? Kaya tayo naniniwala sa doctrine of election, no? Because of passages like this na sinasabing merong itinakda ang Diyos, no? Mula dun sa mga makasalanan na yon na magiging pagmamay-ari ng kanyang anak. Yun yung tinutukoy na heritage, no? At yun yung tinutukoy dito na gift ng Father to the Son, no? Kaya pag naintindihan natin yung salvation natin, mula dito sa perspective na ito, it is something that is very encouraging, no? Nakakapagpalakas ng pananampalataya ng mga mananampalataya ng Panginoon. Point, the salvation of sinners is never a human initiative. Rather, it is the result of that eternal covenant between the triune God, which is, of course, the covenant of redemption. Wala talagang part ang tao eh, no? Kasi hindi pa nga siya kine-create. Nagplano ang Diyos na magliligtas siya. Paano ipipilit ng tao na meron akong contribution sa aking kaligtasan? Decision ko ito kaya ako naligtas. No? O ako ang nanampalataya, no? Sa Panginoong Jesucristo kaya ako naligtas. Wala tayong contribution whatsoever because the plan to save happened even before creation. So that's very important. That's very important. Of course, because of this, no, the plan of God, wala sa kanyang sovereign will,
na magligtas, of course, meron siyang tagapagligtas na itatalaga. And that's the second major point dito, no? The features of Christ's mediatorial work. So, kailangan na merong isusugo. At bahagi ng pagsusugo ng Ama sa kanyang anak, ang paggawa ng anak ng kanyang katungkulan. No? At ito nga po yung magiging focus ng the rest of this discussion under paragraph 1 ng chapter 8. So, hindi po natin matatapos to ngayon. Okay? So, ilang bagay lang po yung gusto kong emphasize siguro, at least 2. No? And then we will just continue it next Lord's Day na mag-aaral tayo. So, unahin na natin yung threefold office of Christ. Sabi kasi dito sa paragraph 1, di ba? The prophet, priest, and king. Okay? So, yun po yung tinatawag na threefold office ng ating Panginoong Hesukristo. Observe, Christ fulfills perfectly what Israel's prophets, priests, and kings only foreshadowed. Pag pinag-aralan mo yung Old Testament, makikita mo yung tatlong office na yon nandun eh. Di ba? Yung office ng prophet. Alam natin yung mga propeta. Di ba? Si Elias, si Eliseo, propeta Isaias, at lahat ng mga prophets sa Old Testament. Okay? Pero sa panahon ng Lumang Tipan, it was being fulfilled by kumbaga, isang separate group lang yung priest, the prophet. Another separate group yung priest. And then another set ng kings. 'Di ba? Ibig sabihin, minsan yung nag-overlap, no? Minsan may prophet na king. Minsan may priest na prophet, no? Pero hindi yun normal. No? Pangkaraniwan, hiwa-hiwalay yun eh. Kung ikaw ay prophet, hindi ka priest. Kung ikaw ay priest, hindi ka king. Pero ang Panginoong Hesukristo, nung siya isinugo ng Ama sa lupa para maging mediator, siya lahat yung opisina na yun, nasa kanya lahat. Ang ating Panginoong Hesukristo, siya yung propeta, siya rin yung pari, siya rin yung hari. Okay? So yung tatlong opisina na yun ay nasa ating Panginoong Hesukristo. Kaya yung lahat ng nasa Lumang Tipan, larawan lang yan ang darating na perpektong pari, propeta, at hari. At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So isa-isahin natin. Christ the prophet. Okay, kasi sabi diyan, di ba? The prophet. So Christ the prophet. So ang ating Panginoong Hesukristo ay propeta. Note, where Old Testament prophets spoke God's words, Christ is God's final and complete revelation. Ano ba ang katungkulan ng propeta? Katungkulan ng propeta ay ihayag kung ano ang kalooban ng Diyos. Maghayag patungkol sa kalooban ng Diyos. So, pangkaraniwan, isinusugo ng Diyos ang mga propeta para dalhin ang kanyang mensahe sa kanila. Diba? Hindi pangkaraniwan ng mga propeta sa Lumang Tipan kasi ang propeta sa Lumang Tipan, kung ano lang yung sinabi ng Diyos sa kanila na dapat nilang sabihin, yun lang ang dapat mamutawi sa bibig nila. No? Hindi po sila pwedeng magdagdag o magbawas sa kung ano yung mensaheng tinanggap nila mula sa Diyos. Kailangan kung ano yung eksaktong mensaheng tinanggap nila sa Diyos, basahin nyo, di ba? Pangkaraniwan sa mga narrative, sinasabi na, at ito ang sinabi ng Diyos. Ito ang salita ng Diyos. Di ba? Tapos, kung ano yung sinabi ng Diyos sa propeta, yun mismo yung sasabihin niya sa mga tao. Kasi yun ang katungkulan niya. Okay? Ipahayag kung ano ang sinabi ng Diyos sa kanya na dapat niyang iparating sa mga tao. At ang ating Panginoong Hesukristo ang pinakadakilang propeta. Diba? Bakit? Sapagkat ang ipinahayag ng Diyos, ang pinahayag ng Panginoong Hesukristo patungkol sa Diyos ay ang ganap na mensahe sa kung sino siya. Kaya mga propeta sa Lumang Tipan, hindi ganap ang mensahe. Diba? Kung ano lang yung kailangan na malaman ng bayan ng Israel mula kay Yahweh, yun ang ipinapasabi niya sa pamamagitan ng mga propeta. Inilalagay ng Diyos sa bibig ng mga propeta ang mensaheng gusto niyang iparating sa bayan ng Israel. Ang kaibahan ng ating Panginoong Hesukristo bilang dakila na propeta, kung ano mismo yung kanyang nasaksihan sa Ama,
Kung ano mismo yung kanyang kaalaman patungkol sa Ama, yun ang ipinapahayag niya sa atin. Diba? Direct and complete ang revelation ng Father through the Son. Ito, Deuteronomy 18:15 and 18, kahit si Moises, isa sa mga pinakadakilang propeta sa Lumang Tipan, nagsabi na meron pang darating na higit na propeta kaysa sa kanya. Sabi dito, "The Lord your God will raise up for you a prophet like me from among you, from your brothers. It is to him you shall listen. I will raise up for them a prophet like you from among their brothers, and I will put my words in his mouth, and he shall speak to them all that I command you." So dito makikita ninyo, hindi tinutukoy ni Moises sarili niya dito. No? Nung sinabi niya na may ipadadala ang Diyos na isang propeta, ang tinutukoy ng propeta Moises dito ay walang iba kundi yung darating na dakilang propeta, higit na dakila pa sa kanya. No? At yun ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi niyan, "And he shall speak to them all that I command him." Diba? So lahat ng inutos ng Diyos, no, ay sasabihin ng propetang ito sa kanila. And then John chapter 3 verse 31 to 34, "He who comes from above," ang tawag dito, "is above all. He who is from the earth belongs to the earth and speaks in an earthly way. He who comes from heaven is above all. He bears witness to what he has seen and heard, yet no one receives his testimony. Whoever receives his testimony sets his seal to this, that God is true. For he whom God has sent utters the words of God, for he gives the Spirit without measure." Sino tinutukoy dito? Ang Panginoong Jesucristo. Diba? Ang Panginoong Jesucristo ay dakila sa lahat ng mga propeta. Bakit? Yung mga lumang tipan na propeta, diba, tinatanggap lang nila ang mensahe mula sa Diyos. Diba? Panaginip, no? O kaya ay naririnig nila ang tinig ng Diyos. Pero ang Panginoong Jesucristo, siya mismo ay galing sa Diyos. Diba? Ang anak ay kasama ng Ama mula pa sa pasimula. At nung pinadala ng Diyos ang propetang ito, pinadala niya mula sa kanyang piling. So mula sa langit, pinadala papunta sa lupa. So who is greater? Diba? Siya na nagmula sa langit na pumunta dito sa lupa. Yan ay walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. Sabi diyan, at sasabihin niya ang lahat ng salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat siya ay Diyos na nagkatawang tao. Diba? Kaya ang Panginoong Jesucristo ang pinakadakila na propeta. John chapter 1 verse 18, another passage, sabi, "No one has ever seen God, the only God who is at the Father's side. He has made him known." Dito, hindi lang ito talata na nagpapatunay ng Panginoong Jesucristo ay Diyos. Pagka sabi niya, "This only God," referring to Christ, "who is at the Father's side." Kundi sinasabi rin dito sa talata na ito na ang ating Panginoong Jesucristo ay dakilang propeta. Bakit? Sapagkat ipinapahayag niya sa atin kung sino ang Diyos. No? Sino ba ang higit na makapagpapakilala ng Diyos kundi siya na nakakakilala mismo sa Diyos? Diba? Yung mga propeta sa Lumang Tipan, kung ano lang yung sinabi sa kanila ng Diyos na mensahe, yun lang ipahayag nila. Diba? Pero ito, ang ating Panginoong Jesucristo, galing mismo siya sa langit. Kasama siya ng Ama. Diba? Kaya siya higit na dakila na tagapagpakilala ng Diyos sa tao. Point. As prophet, Christ revealed to us perfectly who God is. He speaks the words of God to us and explains Him as He is. Diba? Napakainam. Nito pong point na ito, na bilang propeta ang ating Panginoong Jesucristo, higit sa iba, no? Sapagkat siya, ang kanyang pagpapakilala sa atin ay kung sino talaga ang Diyos. Okay? Second, Christ the priest. Christ the priest. Note, unlike the Levitical priests, His sacrifice was offered once for all. Papansinin niyo sa Lumang Tipan, yung mga pari mula sa lahi ng mga Levita, sa lipi ni Levi or Levi,
Paulit-ulit yung kanilang pag-aalay. Hindi matapos-tapos. Ano? Wala silang pahinga. Siguro sa isang maghapon, sobrang dami ng pag-aalay na ginagawa nila. Sobrang daming pinapatay na handog, doon sa templo. Kasi kaya paulit-ulit ang kanilang pag-aalay sapagkat hindi naman talaga yun ang sagot sa kasalanan. Hindi yun sapat para ang kasalanan ng tao ay mapatawad. No? Kinakailangan magpadala at mag-alay ng perpektong alay para yung pag-aalay ay gawing minsan lamang para maging sapat para sa lahat. No? Kaya pag binasa mo yung Hebrews at pinaliwanag doon yung pwede bang ang mga batang ito ay panatiliing nakaupo? Kasi ako'y nadidistract. Sila ay tayo ng tayo. Okay, so pwede may sa kanila na upo lang. Okay, so kaya ang Panginoong Jesucristo, nung sila'y pinadala, o siya'y pinadala at nag-alay ng kanyang sariling dugo, di ba sinasabi sa atin sa Hebrews, yung naiinalay niya ng minsan lamang para sa lahat. Hindi niya na inulit yun eh. Di ba? Kaya nung nagawa na ng Panginoong Jesucristo ang pag-aalay, yun po ay hindi na inulit-ulit pa. Okay? Minsan na siyang ginawa at sapat na para sa lahat. Hebrews 9:12. Sabi dito, He entered once for all into the holy places, not by means of the blood of goats and calves, but by means of His own blood, thus securing an eternal redemption. Nung inalay ng Panginoong Jesucristo yung kanyang sariling dugo, ang result, eternal redemption. Sa Old Testament, araw-araw, nag-aalay. No? Kasi yun ay pansamantala lamang na sagot sa kasalanan ng mga tao. Nung ang Panginoon ay nag-alay, ang epekto, eternal redemption. No more need, for animal sacrifices sa temple. Hebrews chapter 8, verse 1 and 2. Now the point is, what we are saying is this: we have such a high priest who is seated at the right hand of the throne of the majesty in heaven, a minister in the holy places, in the true tent that the Lord set up, not man. So, tinutukoy dito, nung ang Panginoong Jesucristo ay namatay sa krus, dinala niya yung kanyang sariling alay doon sa totoong templo ng Diyos sa langit. No? At nung naialay niya na ito, nung sabi diyan, He's seated at the right hand of the throne of the Father. Yung mga pari po sa Old Testament, hindi po sila nauupo. No? So, maghapon yun, nakatayo. Kasi walang tigil ang kanilang pag-aalay. Walang tigil ang kanilang pagpatay ng hayop. Walang tigil ang pagtatapon ng dugo sa altar. Walang tigil ang pagsusunog ng mga inialay sa templo. Kaya hindi sila umuupo. Nung sinabi dito, nung naialay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang perfect sacrifice, umupo siya. Ang ibig sabihin, wala nang kailangan gawin. Tapos na. No? Yung gawain ng pag-aalay sa templo ng ating Diyos. Okay? Kaya nakikita mo yung significance ng pag-alay ng Panginoong Jesucristo, yung minsan yung pag-aalay, tapos na. Kaya nung sinabi ng Panginoon, nagganap na. Natapos ko na. Ang aking gawain ng pagtubos, wala nang kailangan pang gawing pagtubos. Kaya umupo na siya nung siya'y pumanik sa kalangitan. He has completed his task. As mediator, as savior of sinners. Hebrews 7:25, maganda tong verse na ito. Consequently, He is able to save to the uttermost those who draw near to God through Him, since He always lives to make intercession for them. Ang ganda tong verse na ito. Bakit daw po tayo merong assurance ng ating kaligtasan? Sapagkat ang ating intercessor hindi namamatay. Diba? Since He always lives to make intercession for them. Kaya tayo tiyak na tayo ay secured sa kamay ng Diyos. Ang ating kaligtasan ay permanent because our intercessor, who is the Lord Jesus Christ, lives forever. Hindi siya namamatay. Dahil doon, may katiyakan na ang lahat ng nananampalataya sa Kanya ay
mananatiling ligtas. Diba? Kaya ang basehan ng kaligtasan natin, hindi yung pananampalataya natin. No? Hindi tayo naligtas dahil nanampalataya tayo. Gusto kong liwanagin yun. No? Kasi pagka hindi malinaw sa inyo yan, ay hindi tama ang inyong pagkaintindi sa kaligtasan. Tayo po'y naligtas dahil sa Panginoong Jesucristo na pinananampalatayanan natin. Yung object ng ating faith ang mahalaga, hindi yung ating faith. Okay? At dito, ang object ng ating faith, yung intercessor na yon, na hindi namamatay magpakailanman. And because of that, di ba, yung anchor ng ating faith, di ba, nandun sa eternal intercessor na ito, na nandun mismo nakaupo sa kanang trono ng Ama. Point, as priest, Christ offered himself as the perfect sacrifice for sin and continually intercedes for believers. Okay? Praise the Lord. Ang ganda niyan. Ano? And then, Christ the King. Christ the King. Note, Christ reigns with absolute authority not only over His church, but also over all creation. Sabi kasi ng iba, si Jesus ay hari. Pero hindi pa siya hari ngayon. Hari pa lang siya pagdating ng huling araw. Sa tinatawag na last day, no? O yung parusya, sabi ng mga theologians. Hindi no? Ang ating Panginoong Jesucristo, hari na siya ngayon. Nagahari na ang Haring Jesus. Of course, primarily over His church. O, sa kanyang iglesia, siya ang hari. Wala namang ibang hari ang iglesia. 'Di ba? May nagahari-harian, ano, pero hindi hari talaga. Dahil ang nag-iisang hari ng iglesia ay ang ulo ng iglesia. Walang iba kundi ating Panginoong Jesucristo. And He is also King over all creation. No? Bagamat nakikita natin ngayon na marami sa mga nasa mundo ayaw magpasakop sa pagiging hari ni Kristo, hindi ibig sabihin hindi siya hari. Okay? Ayaw nilang magpasakop. Bakit? Sapagkat rebelde sila sa hari. So, hindi porket hindi sila nagpapasakop, hindi hari si Jesus. Ano? Parang sa gobyerno, hindi porket may mga rebelde, hindi presidente yung presidente. Presidente yun. Okay? Ayaw lang nila magpasakop sa presidente, kaya tawag sa kanila, rebelde. Okay? So, ganoon din sa ating Panginoong Jesucristo. Even more, ano? Kasi ang Panginoong Jesucristo ay naghahari doon sa trono sa langit. So, He is King over all creation. At darating yung araw na magiging ganap ang kanyang paghahari. Ibig sabihin, wala nang magre-rebelde sa kanya. Diba? Darating yung araw na yon. Tingnan niyo itong mga talata na ito. Daniel 7:13-14. I saw in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, there came like a son of man, and he came to the Ancient of Days, and he was presented before him, and to him was given dominion and glory and a kingdom that all peoples, nations, and languages should serve him. His dominion is an everlasting dominion which shall not pass away, in his kingdom one that shall not be destroyed. So, anong tinutukoy dito? It's a prophetic vision na nakita ni Daniel. Sabi niya, I saw a figure like the Son of Man. Okay, of course, that's referring to Jesus. Diba? Hindi pa nagkakatawang-taong Panginoon nun. Pero ipinakita na sa kanya ng Ancient of Days. Of course, that's God the Father. What will happen? And it's God the Father who will give this figure, like the Son of Man, this kingdom, this dominion. Okay? Kaya, doon pa lamang sa Old Testament, meron ng prophecy that Jesus will become a king. Ano? Old Testament pa lang, promise na yon. Of course, nagkatotoo yan sa panahon ng kanyang pagtupad ng kanyang gawain. Ephesians chapter 1, 20-21. That He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places, for above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age, but also in the one to come. Revelation 17:14, they will make war on the Lamb, and the Lamb will conquer them, for He is Lord of lords and King of kings,
and those with him are called and chosen and faithful. Nakita mo? Diba? Prophesied sa Old Testament, fulfilled sa New Testament, Jesus is King. Diba? Ang Panginoon ay hari. Si Jesus ay hari ng lahat. Siya ay hari ng kanyang iglesia at siya ay hari ng buong nilikha. At darating ang panahon, siya ay magiging hari ng lahat at walang magre-rebelde kahit isa. Diba? Kaya yung point natin as King, Christ's rule now is spiritual, which will be manifested fully in the new heavens and new earth at His final return. So sa ngayon, makikita mo predominantly ang reign ng Panginoon ay spiritual. Diba? Sa kanyang church. Okay? Sa kanyang iglesia. No? Siya ay naghahari. So pag tinutukoy ditong iglesia, hindi lang po ang Christ May Refuge Reformed Church, kundi yung tinatawag na Universal Church. No? Siya naghahari sa totoong iglesia na binubuo lamang ng mga totoong mananampalataya. Okay? Kaya hindi po yung local church lang basta tinutukoy doon, kundi yung totoong church. Ano? Kasi sa local church, alam naman natin na may mga sumisingit, no? Na hindi talaga totoong mananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya tinutukoy dito yung true church. Of course, bilang manifestation ng true church, dapat ang local church nagsasubmit sa pagiging hari ni Jesus. Diba? Sumusunod sa kanyang mga salita. Pero itong spiritual nature ng ating Panginoong Jesucristo na reign will become full, both physical and spiritual reign, pagdating sa new heavens and new earth. Kasi pagdating sa new heavens and new earth, wala nang sin. Therefore, wala nang sinner. Ano? At dahil wala nang sinner, wala nang magre-rebelde sa hari. Kaya pagdating ng new heavens and new earth, magiging ganap ang paghahari ng ating Panginoong Jesucristo, hindi lang sa iglesia, kundi sa buong mundo talaga. Diba? It will become a world under the reign and rule of Christ. Buong-buo. Diba? Yung buong mundo na yun. No? Titingalain si Jesucristo bilang nag-iisang hari. Kaya sa new heavens and new earth, wala nang iba-ibang government doon. Isa na lang ang government. Ang government ng King Jesus. Ano? At ang rule niya masusunod. At wala nang citizen ang magdi-disobey. Kaya wala nang corruption, diba? Wala nang pagnanakaw, wala nang pagmamalabis, kasi wala nang kasalanan. That will be a wonderful future para sa mga totoong mananampalataya ng Panginoon. At yung pangalawa at huli na gusto nating pansinin dito, sa paragraph 1 ay yung detail kung saan sinabi na ang Panginoong Jesucristo ang head and savior of the church. No, head and savior of the church. Yan yung sinabi, di ba? After nung prophet, priest, and king, yung threefold office, binanggit head and savior of the church. Observe, Christ is the head of the church for He saved her from her sins. Kaya ang Panginoong Jesucristo ang ulo ng iglesia sapagkat ang dahilan nito, siya ang nagligtas sa kanya. Kaya siya ang ulo. Kaya siya ang pangunahin sa lahat. Kaya siya ang kaya nagpapasakop ang iglesia sa kanya sapagkat iniligtas niya ang iglesia. Di ba? Nararapat lang naman na magpasakop tayo sa ating Panginoong Jesucristo sapagkat niligtas niya ang iglesia. Niligtas niya tayo. Di ba? Kaya two things. The purpose of Christ in dying on the cross was to save His church from the deserved wrath of God and to atone for her sins. Bakit nga ba ano nga ba yung dahilan, no, kung bakit kailangan tayong maligtas? No? Bakit kailangan nating maligtas? Chimea. Bakit kailangan nating maligtas? O kung kanino tayo dapat maligtas. Diba pag sinabi mong we need salvation, diba the next question is salvation from what? Diba? Kung kailangan natin ng kaligtasan, kaligtasan mula saan? Sino makakasagot? Ate Lynn.
Saan tayo kailangang maligtas? Kasalanan? Hindi. Hell? Ano bang ibig sabihin ng hell? Oh, Elisha. Okay. So that's the other word for hell. Okay. But why do we need to be saved? To be saved from what? To be saved from what? Ang Elisha. I don't know. Okay. At least honest siya. She doesn't know. Nakasulat na dyan, no? Diba? The purpose of Christ in dying on the cross was to save His church from the deserved wrath of God and to atone for her sins. Ang kaligtasan natin ay kaligtasan mula mismo sa pot ng Diyos. Kailangan maging malinaw yun sa atin. Kailangan tayong maligtas hindi mula sa galit ng Diablo, hindi mula sa impyerno, hindi mula sa kasalanan. Kailangan nating maligtas mula mismo sa puot ng Diyos. Ayun po ang pinaka matinding dahilan kung bakit kailangan nating maligtas. No? Kasi ang puot ng Diyos magpaparusa sa atin. No? At kailangan nating makaligtas mula dun sa puot na yun. Makaligtas mula dun sa parusa na yun. At ang Panginoong Jesucristo ang ipinadala ng Ama para ang mga makasalanan makaligtas mula sa kanyang puot. Nakita mo? Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para ang tao maligtas mula sa kanyang sariling puot at parusa. Kasi hindi kaya ng tao na iligtas ang kanyang sarili mula sa puot ng Diyos. Ang Diyos mismo ang gumawa ng paraan para maligtas ang mga makasalanan mula sa kanyang sariling puot. Tingnan niyo sa Matthew chapter 1 verse 21. Mula pa lang dun sa kapanganakan ng Panginoong Jesucristo, malinaw na yung purpose kung bakit siya ipinanganak eh. Tingnan mo, she will bear a son. Ito mula sa bibig ng angel, di ba, kay Mary. And she will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins. Okay? Alam naman natin, yung kasalanan na yun ng tao, ang dahilan kung bakit ang puot ng Diyos nakaamba laban sa Kanya. Diba? Ang kasalanan na yun, naminana natin mula kay Adan. Okay? And then, Ephesians chapter 5 verse 25, husbands, love your wives as Christ loved the church and gave Himself up for her. So, ang Panginoong Jesucristo pinadala ng Ama para tubusin ang iglesia at maging Kanya. Point, as Savior, Christ is the only hope of this world for redemption. No, nothing else. Wala nang ibang hope ng redemption. Wala nang ibang hope ng escape from the wrath of God. Maliban lang sa ginawa ni Jesus. Maliban lang kay Jesus mismo na mediator natin sa Diyos. Second and last, the result of Christ's death on the cross is to own, govern, protect, and care for His own people. So hindi lang po namatay ang Panginoong Jesucristo to simply release us from the wrath of God o sa puot ng Diyos, but to own us. Diba? Para tayo ay pangunahan, gabayan, pamahalaan, proteksyonan, pangalagaan. Sapagkat tayo ay kanyang sariling tao, tayo ay iglesia na ng ating Panginoong Jesucristo. Ephesians 1, 22-23. And He put all things under His feet and gave Him as head over all things to the church, which is His body, the fullness of Him who fills all in all. Kita mo kung gaano ka-close sa puso ng Panginoon ng iglesia. Kinumpara ito sa kanyang sariling katawan. Di ba? Ano ba pinakamalapit sa atin? Ang katawan natin. Di ba? Kaya nga dapat ingatan natin ang ating katawan. Nag-iisa lang yan. And dito, sinabi, ang iglesia ay mahalaga sa Panginoon. Bakit? Sapagkat ito ay kanyang katawan. Kaya hindi natin dapat sinusugatan ng iglesia, no? Sapagkat ang iglesia ay katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Colossians 1:18. And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent.
Okay, dapat lang na maging preeminent ang Panginoon. Bakit? Kapagkat pagmamay-ari niya ang iglesia. Diba? Ang iglesia hindi pagmamay-ari ng isang pamilya, no? Hindi ito pagmamay-ari ng isang maimpluwensyang tao, hindi ito pagmamay-ari ng pastor, hindi ito pagmamay-ari ng mga diakono. Ang iglesia ay pagmamay-ari ni Kristo. No? Bakit naging pagmamay-ari ni Kristo ang iglesia? Sapagkat binayaran niya ng kanyang sariling dugo. Ang iglesia, tinubos niya. No? Mula sa puot mismo ng Diyos Ama. No? Para maging kanyang sariling pag-aari ang iglesia. Kaya mahalaga ang iglesia. Ano? Anong magandang practical response natin bilang mga mananampalataya? Pahalagahan din ng iglesia. Diba? Kung ang iglesia ay mahalaga sa Panginoon mismo, dapat tayo ng mga miyembro ng iglesia, pahalagahan natin ang iglesia. Diba? Sapagkat hindi naman atin ito. Hindi naman dugot pawis natin ang dahilan bakit nabuo ang iglesia na ito. No? Of course, may mga contributions tayo, hindi naman natin inaalis 'yon. 'Di ba? Bawat isa sa atin, we contributed many things, 'di ba? Luha, 'di ba? Paawis, dugo, lahat ay ibinigay natin, but it doesn't mean that we own the church. 'Di ba? Siguro pwede nating sabihin na nararapat lang na gawin nating sakripisyo 'yon para sa iglesia. Bakit? Sapagkat ang Panginoon ang totoong nagmamay-ari nito. At tayo, dapat lang na pahalagahan natin. Ang totoo nga, hindi natin mapapantayan ang pagpapahalaga ng Panginoon sa iglesia. Di ba? Kasi, hindi naman natin kayang ibigay ang buhay natin para sa iglesia Di ba? Bibigay mo ba, Tilin, yung buhay mo para sa church? Di ba? Magdadalawang isip ka Di ba? Pero ang Panginoon, hindi siya nagdalawang isip. No? Nagbinigay niya yung kanyang sariling buhay. Kasi yun lang paraan para yung mga pinangako ng Ama na ibibigay sa Kanya ay mamaging Kanya. Diba? Tinubos niya ng Kanyang sariling dugo. Kaya siya naging head of the church. Diba? Kaya ang point natin dito, as head, Christ exercises absolute authority over His church and He is the source of the church's spiritual life. Kaya nga, hindi lang Jesus is King, but Jesus is Lord. No? Pag sinabi natin Jesus is Lord, sabihin tayo ay magsasubmit sa kanyang authority, sa kanyang will. Pag sinabing Jesus is King, primarily we submit to His authority. Pag sinabing Jesus is Lord, diba, tayo nagsasubmit sa kanyang kalooban. At lahat yan ay nasa isang person lang ng ating Panginoong Jesucristo. Wala namang iba na may claim sa ating loyalty at sa ating faithfulness, kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Okay, so we will stop at this point, kasi mahaba pa yung paragraph 1. So Lord willing, sa susunod nating pag-aaral, itutuloy natin yung ating consideration ng paragraph 1 kasi marami pa doon, na mga detalye na tinutukoy patungkol sa Panginoong Jesucristo. So chapter 8, ay Christology. So it's all about the Lord Jesus Christ's person and work. So hindi ko mamadaliin ito. As much as possible, dadaanan natin ang mga detalye ng hindi masyadong maraming impormasyon para hindi naman tayo ma-overload, kundi enough lang para ma-appreciate natin ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para tayo ay kanyang mailigtas. Meron po ba kayong question dito po sa diniscuss natin ngayon? Clarification. Comment. Question po? About the topic na ating pong tinalakay ngayon. So itutuloy pa natin from Jesus, the heir of all things, hanggang sa katapusan ng paragraph 1. So nandun pa lang tayo sa gitna ng paragraph 1. Okay? Question, clarification, comment. Wala? Okay, so kung wala na po tayong tanong, ay magpapahinga muna tayo.
para sa ating paghahanda sa ating worship service mamayang 3:30 ng hapon. So maraming salamat po sa inyong pakikinig.